Ang dami ng study na ginawa dyan. But even then, during the construction, dahil ito ay design and build, binabalidate yung ibang mga factors para sa ganun. Which will now start construction very soon. Libo ang pamilya at Province will be funded by Chinese loans. 46 lang yan. Yung 46, pumayag lahat yan. Indigenous people, ginagamit lang sila kung sino-sino dyan, yung mga supposed na NGOs. Kaliwa Dam. This will be the last resort to have water for In the case of the Kaliwa Dam, the financial cost, the environmental cost, the social cost, and the moral cost all outweigh the projected benefit. Hi, ako si Keith, isang student ng BSCS 4A at ito ang part 1 ng mini-series ng Dumagat series. At sa episode na to, susubukan nating himayin ang mahabang history, pamumuhay at kultura ng mga Dumagat. Bumiyahe ako sa kabundukan ng Rizal para mas makilala ang mga Dumagat remontado. Hindi kami pinapasok hanggang sa loob ng mismong komunidad, pero minsan sapat lang para mas makilala kung sino at ano ang patuloy nilang hinahanap. Ang salitang Dumagat ay bigay lamang. Ang ibig sabihin nito ay ang taong galing sa mga dagat. Pero ang tawag nila sa sarili nila ay Agta, na ang ibig sabihin lang ay tao. Ang remontar ay mula sa salitang Espanyol na remontar o ang ibig sabihin ay bumalik. At sa kasong ito ay ang bumalik sa kabundukan. Isang pangalan na may maraming kasaysayan ng pagtulong. May sarili din silang wika ang Hatangkay, isang wikang unti-unti nang nawawala. Sabi nga nung guide namin sa barangay nila ay ilan na lang yung marunong magsalita nito at karamihan sa kanila ay Tagalog ang ginagamit. At kapag nawawala ang wika, madalas kultura ang sumusunod. Ang Dumagat ay pinaniniwala ang kasama sa Negrito na isa sa mga pinakaunang dumating dito sa Pilipinas, mga around 35 to 60,000 years ago. Dahil nga Dumagat, nakatira sila originally sa coastlines ng Quezon, Aurora, Isabela. Nang dumating ang mga Espanyol, saka sila napilitang umakyat sa kabundukan ng Sierra Madre. Noong panahon ng Espanyol, nilabanan nila ang reduksyon sa pamamagitan ng pag-alis o pag-relocate para maiwasan nila yung mapasailalim sa colonial power ng Spain. At nang dumating ang mga Amerikano, ganoon din ang kanilang naging tactics para labanan ng mga civilizing efforts. Iba ang pangalan, pero pareho ang epekto. Para makaiwas, pinili nilang maging semi-nomadic at hanggang ngayon, tuloy ang laban nila mula sa kolonyalisasyon hanggang sa modernong development na isa na rito yung pagtutol nila sa Kaliwa Dam. Iba ang lipunan ng mga Dumagat. Walang social classes, walang permanent na pinuno. Ang pamumuno ay nasa nakakatandang babae o lalaki na kapag may alitan, hindi gulo ang sagot. Kadalasan, distansya, paglipat o pag-iwas. At sa kabila nito, buhay pa rin yung bayanihan. Dahil sa lupa, pagkain at kagamitan, karamihan dito ay kolektibo pa rin ang pagmamayari. Habang sinusulat ko yung script na ito, naisip ko bigla, iba ba talaga yung pananaw natin bilang mga estudyante sa pananaw nila sa pagdating sa mga lupa. Kaya nagtanong ako sa mga kaibigan ko kung anong gagawin nila kapag nawala ang lupa nila. Aalis na lang parang tatakot ako. Ba't ako tinutukan ng baril? Oo. Pero Dalawa lang ang naging sagot at karamihan dito ay ang pag-alis na lang para makaiwas sa gulo. Siguro dahil para sa atin ang lupa ay isang pagmamayari at isang asset. Pero para sa Dumagat, ang lupa ay hindi hiwalay sa buhay. Ito ang kultura, ang espiritu, ang katawan, ito ang kanilang palengke, ang butika at simbahan na nagbibigay ng diwa sa mga pagkasarili nila o ang identity. Kaya kapag nawala ang lupa, hindi lang tirahan ang nawawala. Nawawala ang kasaysayan, ang kultura, at ang maraming kaso, ang mismong pagkatao. At dito nagiging malinaw ang tanong. Kung ang lupa ay buhay, may karapatan ba itong kunin para sa tinatawag nating kaunlaran?